Agad na itinuro ng matandang babae si Matsushima Yuto at hindi makapaniwalang tinanong kung siya ba talaga ang magbabayad kapalit ng mga ito. Pagkatapos noon, muling naging masungit ang kanyang mukha at seryoso niyang ipinaliwanag na mababa lamang ang upa ng tindahan dahil sa kabutihang loob niyang pinayagan silang magnegosyo roon. Gayunpaman, idinagdag niyang nakatakda ng isailalim sa redevelopment ang lugar upang gawing commercial area kaya wala na siyang balak panatilihin ang dating halaga ng renta. Sa kalmadong tinig, ipinaliwanag naman ng tindero na simula nang ayanunsyo ang redevelopment ng lugar, paulit-ulit na lamang nitong itinataas ang renta sa bawat pagkakataon. Ngunit agad siyang pinatigil ng matandang babae at itinuro ang tatlong kalapit na establishmento. Ipinaliwanag niyang pagmamay-ari rin niya ang mga iyon at may malaking kumpanya na handang umupo ng tig-2 yen sa bawat isa. Habang pinakikinggan ang kanilang pag-uusap, tahimik na inilabas ni Matsushima Yuto ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Pagkasagot ng tawag, agad niyang tinanong kung si Branch Manager Fujiwara nga ba ang nasa kabilang linya. Samantala, patuloy na nagsalita ang matandang babae at sinabing maaari pa niyang pag-isipan ang sitwasyon kung handa silang magbayad ng 80 senador hanggang 1 yen na renta bawat buwan. Ngunit hindi siya pinansin ni Matsushima Yuto. Sa halip, tinanong niya si Branch Manager Fujiwara kung kumpleto na ang lahat ng papeles. Matapos marinig ang sagot, nagpasalamat siya at saka ibinaba ang tawag. Pagkatapos noon, muli siyang humarap sa matandang babae at kalmadong ipinaalam na wala na siyang balak makipag-usap pa sa isang may-ari na katulad nito dahil pagmamay-ari na niya ang lugar. Hindi naman makapaniwala ang matandang babae at agad itong tumutol. Iginiit nitong nakapangalan sa kanya ang gusali at kahit gaano kalaking halaga pa ang ialok, hinding-hindi niya ito ibebenta. Pagkasabi noon, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na itapon na ang lahat ng gamit sa loob ng tindahan. Sa narinig na iyon, mabilis na kumilos ang mga lalaki. Ngunit bago pa man sila makalapit, agad silang hinaranggan ni Matsushima Yuto. Sa sumunod na sandali, mabilis niyang pinabagsak ang mga ito, dahilan upang tumilapon sila at bumagsak sa malayo. Sa nakita niyang iyon, hindi napigilan ng matandang babae na kabahan. Hindi siya makapaniwalang kayang pabagsakin ng isang tao lamang ang lahat ng kanyang tauhan. Dahil dito, galit at takot na tinanong niya si Matsushima Yuto kung ano ang balak nitong gawin at nagbanta pa siyang tatawag ng pulis. Ngunit nanatiling kalmado si Matsushima Yuto habang ipinapaliwanag na kakakumpirma lamang niya na ang tanging karapatan ng matandang babae ay ang paggamit ng commercial property. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang construction vehicles sa lugar. Habang nakatapak sa isa sa mga lalaking nakahandusay sa lupa, buong kumpiyansang sinabi ni Matsushima Yuto na kabibili lamang niya ng buong lupain ng downtown area. Kasunod noon, bumaba ang mga construction workers at magalang na tinanong kung saan sila magsisimula. Dahil dito, nagsimulang manginig ang buong katawan ng matandang babae habang nagtatanong kung ano ba talaga ang kanilang balak gawin. Seryusong ipinaliwanag ni Matsushima Yuto na kung gugustuhin niya, kaya niyang ipagiba ang buong lugar sa loob lamang ng maikling panahon. Dagdag pa niya na maaari rin niya itong pabayaan ng ilang buwan, at kapag nangyari iyon, malamang ay wala nang magnanais umupa sa naturang lugar. Idinagdag pa niya na para sa kanya, ang ilang daang yen ay tila barya lamang. Sa narinig na iyon, lalo pang namutla ang matandang babae. Hindi niya mapigil ang mapaisip na tila nakabangga siya ng isang taong hindi niya dapat ginagalit. Dahil sa matinding takot, agad siyang lumuhod sa harap ni Matsushima Yuto at nagmakaawang patawarin siya. Habang nanginginig ang kanyang boses, inamin niyang sunod-sunod na nabigo ang kanyang mga investment nitong mga nakaraang taon at ang renta na lamang ng mga tindahan ang natitira niyang pinagkukunan ng kabuhayan. Sa seryosong mukha, tinanong siya ni Matsushima Yuto kung alam na ba nito ang nararapat niyang gawin. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, agad niyang ipinangakong kalahati na lamang ang magiging renta ng mga tindahan simula sa araw na iyon.
Idinagdag pa niya na sasagutin na rin nila ang bayarin sa tubig at kuryente. Matagal siyang tinitigan ni Matsushima Yuto bago tuluyang sumang-ayon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang kanyang system, dahilan upang mapakunot ang kanyang noo. Ipinaalam ng system na nakakuha siya ng bonus na Mark of the Fool. Kasabay nito, inanunsyo rin ng system na na-activate na ang main scenario mission, kung saan kinakailangan niyang magtatag ng isang kumpanya at labanan ang Black Corporation. Ipinaliwanag din ng system na ang Mark of the Fool ay isang kagamitan na nagbibigay babala sa kanya sa tuwing may taong malapit na nagtatangkang lokohin siya. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ng ihawi ng tindero ang mga in-order na pagkain ni Matsushima Yuto. Hindi nagtagal, matapos maluto ang lahat ng inihaw, personal itong dinala ng tindero kay Matsushima Yuto. Habang papalapit, masaya nitong sinabi na sa gabing iyon ay para lamang kay Matsushima Yuto ang buong lugar at maaari itong kumain at uminom hanggat gusto nito. Labis din itong nagpasalamat dahil sa malaking tulong na naibigay ni Matsushima Yuto sa kanya ngayong gabing. Sa narinig na iyon, bahagyang napangiti si Matsushima Yuto at sinabi rito na huwag na siyang tawagin ng ganoon dahil balak niyang bumalik doon tuwing gabi upang kumain. Dagdag pa niya na isa siya sa mga humahanga sa lasa ng mga pagkain ng tindero. Masayang napatawa ang tindero at sinabing talagang marunong kumilala ng masarap na pagkain si Matsushima Yuto. Ipinagmalaki pa nito na ang kanilang espesyal na sarsa ay ipinapasa na sa kanilang pamilya sa loob ng maraming dekada at isa itong lihim na recipe. Idinagdag pa niya na ngayong wala na ang problema sa upa, mas pagbubutihin pa niya ang pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Makalipas ang ilang sandali, masarap nang kumakain si Matsushima Yuto ng kanyang mga inihaw nang bigla siyang napatigil sa narinig na pamilyar na boses. Sa bahagyang mapang-asar na tono, may nagsabing inimbitahan na siya ng isang milyonaryo ngunit yakitori pa rin ang pinili niyang kainin. Paglingon ni Matsushima Yuto, nakita niyang nakaupo na sa kanyang harapan si Manager Yanagi. Hindi nagtagal, napagtanto rin ni Manager Yanagi na napakasarap pala talaga ng mga inihaw sa lugar na iyon. Sa nakita niyang reaksyon, hindi napigilan ni Matsushima Yuto na mapangiti. Napaisip pa siya na kung sasabihin niyang bilyon-bilyong halaga ang katumbas ng yakitori na iyon, tiyak na hindi siya paniniwalaan ni Manager Yanagi. Kasabay nito, naalala niya ang kanyang pangunahing misyon na protektahan ang mga taong madaling malinlang. Dahil dito, bahagya siyang lumapit kay Manager Yanagi habang iniisip na wala naman siyang naaamoy na anumang senyales ng panloloko sa paligid. Sa ginawa niyang iyon, agad siyang pinagsabihan ni Manager Yanagi at sinabing nasa labas sila at maraming tao sa paligid kaya dapat na siyang tumigil. Ngunit pagkatapos sabihin iyon, bahagya siyang lumapit at pabulong na sinabi na kung gusto talaga ni Matsushima Yuto ang kanyang pabango, maaari naman niya itong amuyin pag-uwi nila. Bahagyang natigilan si Matsushima Yuto bago seryusong sinabi na ang tunay na dahilan kung bakit niya ito inimbitahan ay dahil nais niyang magtayo ng bagong kumpanya. Ipinaliwanag niyang kailangan niya ng tulong sa pagpili ng lokasyon ng opisina at sa paghahanda ng lahat ng kinakailangang bagay para rito. Habang hawak ang kanyang baso ng alak, nagtatakang sinabi ni Manager Yanagi na kung ganoon ay para siyang magiging sekretarya nito. Agad naman niyang sinabing wala siyang problema roon, ngunit kailangan muna nilang malaman kung anong uri ng negosyo ang itatayo dahil dito nakasalalay ang lokasyon at iba pang detalye. Habang nagsasali ng alak sa kanilang mga baso, ipinaliwanag ni Matsushima Yuto na hindi pa niya ganap na napagpapasyahan ang lahat, ngunit malaki ang posibilidad na isa itong investment company. Dagdag pa niya na nais niyang ilagay ang headquarters sa pinakamagandang lokasyon na maaari nilang makuha. Sa sandaling iyon, napaisip si Matsushima Yuto na kung sakaling magkaroon ng problema si Manager Yanagi habang inaasikaso nila ang pagbili ng gusali para sa headquarters at matulungan niya ito, posible siyang makatanggap ng bonus mula sa system. Sa kabilang banda,
Agad namang naging interesado si Manager Yanagi at masiglang sinabing marami na siyang karanasan dahil matagal na siyang nagtatrabaho sa kasalukuyan nilang kumpanya. Buong kumpiyansa pa niyang idinagdag na hahanapan niya si Matsushima Yuto ng perpektong lokasyon para sa bagong kumpanya nito. Ngunit pinaalalahanan siya ni Matsushima Yuto na huwag magsayang ng pera dahil lalo pang magiging magastos ang mga susunod nilang plano. Pagkatapos noon, sabay nilang itinaas ang kanilang mga baso at nag-toast. Hindi nagtagal, tinawag ni Manager Yanagi ang tindero at nag-order pa ng takeaway skewers. Dahil dito, napatanong si Matsushima Yuto kung bakit pa siya nagpapabalot ng pagkain. Makalipas ang ilang sandali, natapos na silang kumain at tuluyan nang umalis sa lugar. Habang nakatayo sila sa gilid ng kalsada, bahagyang namula si Manager Yanagi dahil sa epekto ng alak at sinabing matagal na siyang nagsisikap para sa kumpanya ni Matsushima Yuto, ngunit sa kabila noon ay nakikipagkita pa rin ito sa ibang mga babae. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis niyang inilapit ang kanyang mukha at binigyan si Matsushima Yuto ng isang matamis na halik. Bahagyang natigilan si Matsushima Yuto at agad na itinangging may iba siyang babae. Ngunit sinabi ni Manager Yanagi na naaamoy niya ang pabango ng ibang babae sa katawan nito at hindi siya kayang lokohin ni Matsushima Yuto. Sa mas mahinang tinig, sinabi pa niya na wala naman siyang hinihiling na marami. Ang nais lamang niya ay tawagan siya ni Matsushima Yuto sa tuwing kakailanganin siya nito, at siya na ang baalang mag-alaga rito. Sa narinig na iyon, agad namang pumayag si Matsushima Yuto. Pagkatapos noon, nagsimulan na silang maglakad. Habang naglalakad, masaya pang sinabi ni Manager Yanagi na mas mabuting magmadali na silang pumunta sa kanyang bahay. Ngunit habang magkasama silang naglalakad, hindi nila napansin na may isang kahinahinalang tao na palihim na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Sa sandaling iyon, biglang nag-activate ang skill ni Matsushima Yuto na, "My eyes are like a ruler," dahilan upang bahagya siyang mabigla. Agad siyang napalingon sa kanyang likuran at napansin ang isang taong patuloy na nakasunod sa kanila habang pinananatili ang distansya nito.